Ito ang tinuluyan po namin. Amen. At salamat dahil sa inyong pagbibigay, kami po ay magandang tinuluyan. Talaga namang ibinigay yung pinakamabuting room para sa aming mag-asawa. Ay para sa namin umalis, gusto pa namin ma-enjoy yung tulog doon sa hotel na yon, sa Amaya Hotel. Kaya lang, marami pa kami gagawin bukas. Mag-resume na ulit kami ng pagpapagawa ng parking lot extension dahil tayo po ay naka-acquired o hindi pa totally bayad ng 400 square meter na lupa for parking. Amen, sapagkat pinagpapala ang church, yung parking lot namin na 260 square meter, kapag linggo ng umaga, kulang na. Dahil pinagpapala ng prayer. Kaya kinakailangan ko pong manalangin na madagdagan yung parking lot at salamat yung opportunity dumating na inalok sa amin yung katabi ng church na 400 square meter. Ginawa ko ng paraan talaga. Sa yung pondo ng church, humiram pa ako ng mga 1.2 million. Amen. Para lamang makuha ko yun sapagkat ramdam ko, pag pinalampas ko yung pagkakataon yun, meron akong panghihinayangan sa future kapag hindi ko kinuha yung 400 square meter na lupa. So bukas ay mag-resume kami, preparasyon sapagkat naramdaman ko na i-bless kayo ng Panginoon dito ng 4 wheels. Amen. Hindi yung 4 wheels na dalawang motorsiklo, ha? Hindi, yung 4 wheels na yun, isa lang yung body, 4 ang gulong. Dinalala ko po yung pastor na masipag na pastor sa Tacorong, Sultan Kudarat. Dahil siya po ay masipag, nagbabible study ng alauna ng hapon, kainitan, nakabarong. Sa inyo, Panginoon, bigyan niyo naman ako ng bisikleta. Bigyan naman ako ng bisikleta para hindi na ako naglalakad. Nag-init kasi eh. Binigyan siya ng BMX, bisikleta nga. Angkas doon ng kanyang asawa, pati anak. So habang umiidad, sabi niya, Panginoon, mahirap na yung bisikleta, umiidad na ako. Eh, lagi kami nakabisikleta. Nakabarong, tapos nakabisikleta, BMX. Sa inyo, Lord, bigyan mo naman ako ng motor na para naman hindi na ako tumitipa, hindi na ako pumipedal. Bumili ko ang Diyos, bigyan siya ng motor. Kaya di motor na siya. Yan ang paramdam niya, kapag umuulan, nababasa siya. Sabi niya, Lord, bigyan mo naman ako ng 4 wheels. Kaya dinagdagan pa siya ng isang motor. Kaya 4 na yung gulong. Sabi niya, si Lord talaga pala, pero biniro lang talaga siya. Pero pagkatapos doon, kayo makarating huling ko dating doon, pinagpala po talaga sila ng 4 wheels. Amen? At ramdam ko, mangyayari yun, bibigyan ang Diyos ang inyong pastor ng 4 wheels o ang church ng 4 wheels. Sapagkat ako dahil sa Candelaria, nakita ako ng isang mananampalataya, hindi taga-Patras, pero sa ating dumadalo. Nakita niya ako naglalakad papunta sa Robinson. Pastor, saan kayo? Magbabible study ako. Okay. Mamaya kita, naglalakad na naman ako, papunta naman ako sa Ludlod. Dito sa, papuntang sa Dagatan. Pastor, saan kayo? Bible study ako. Kaya, nakarali ko, pinatawag ako. Pastor, nagkasundo kami mag-asawa na hindi namin matiis na yung pastor na nagpa-follow up, nagpa-Bible study, naglalakad sa init ng araw, kaya nagpasya kami mag-asawa, ibibigay namin itong aming kotse sa inyo, pastor. So, grabe, first time ko sa lipang mangyari yun, na mayroong galanting pananampalatayang magbibigay ng kotse para sa akin. Pero tinanggihan ko. Kasi alam ko, nagdadaan na may mga utang sila, nagigipit din sila. Sabi ko, salamat sa inyong generosity, pero gusto kong ibenta niyo yan para mabayaran niyo yung utang. Pero pinipilit nila ibigay sa akin. Sabi ko, hindi ko matatanggap. Salamat sa inyong generosity. Amen. At gamitin niyo mag-asawa para maibsan ang inyong mga kagipitan. After that, ako yung pumbalik ng Lucena. Pagbabalik ko sa Lipa, ilang taon, pinagpala siya ng 3 sasakyan. 2 lote. Doon dito sa part territory, hindi ko alam kung anong subdivision yan.
Kaya kung ako ay inalok ng 4 wheels, how much more si Pastor Rico? Kasi ang kanyang pangalan Pastor Rico Malaga. Marami practice niya sa paglalaga. Kaya iniwala, may darating na 4 wheels sa lipa. Amen? Para pag kayo pupunta sa impact team, pupunta sa Lucena, preparado na po ang parking lot para sa sasakyan ng mga taga-lipa. Amen? Naramdaman ko lang yun na may darating na 4 wheels na ipagpapalain ng Panginoon. Hindi ko lang kung sino gagamitin. Amen? Pero nararamdaman ko may ibibigay ng Diyos na 4 wheels sa church ng Lipa. Okay? So salamat sa inyo. At pagpalain kayo ng Panginoon at sikapin ko po mapaikli ang pangangaral dahil pagod na kayo mula kagabi, kanina umaga, sikapin ko mapaikli. Pero kung humaba, humingi na ako ng patawad. Nagkamali ako. Amen. Hallelujah. Aklat ng Pilipos chapter 4 verse 13. Ito po yung ating pong pag-uusapan. Amen. Ito po yung ipangaral ko sa Maestrali ng Naga City. Dalawa ang isla na ipapangaral ko sana sa Naga City, Maestrali. Sinangaral ako ng Huwebes ng gabi. So, Huwebes, Biyernes, mangangaral pa ako ng isa. At meron akong 3 mensahe na pinagpipilian kung ano yung papangaral ko ng Biyernes. Kaya lang, kinabukas, hindi pa rin ako makapag-desisyon kung ano yung papangaral ko. Tapos na, yung first speaker sa umaga, hindi pa rin ako makapag-desisyon. Ikalawang speaker, nag-desisyon ako. Sige, nahirapan ako ipangaral kung alis sa 3, ipangaral ko na nga naman yung 3. Kaya yung isang isla, pinagsama-sama ko yung 3 mensahe. Nagkaigi naman. Kaya ako nagkaigi sa Naga City, palagay ko magkakaigi rin dito sa Lipa City. Yung 3 mensahe ito ay pinagkasya ko sa isang mensahe. Kanina, nangaral ko paksa-paksang ito mga kapatid sa ating pong Panginoon na your best destiny will begins sa tinatawag na from yes to God. Kapag sinabi mong yes, Lord, dadalhin ka ng Diyos sa magandang destiny. Ngayon, pag-usapan ng magandang destiny, amen, ay gusto ko sabihin sa iyo mga kapatid, pero po tayong tinatawag na inspirasyon na dapat marinig ngayong gabi, hakbang na dapat ngayong gabi, ay mahakbangan natin upang marating natin ang pinakamagandang destiny. Mula sa paksa, talat ng ating babasahin, makakaral ako sa paksang, you can do more greater things. Makakagawa ka pa ng mga dakilang bagay. Sabi ng ating text, Pilipos chapter 4, verse 13, sinabi ni Apostol Pablo, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. I can do all things through Christ who gives strength to me. Amen? So, ngayong gabi, mga minamahal kapatid, kung nangaraw ka rin ng umaga patungkol sa tinatawagan na best destiny begins from your yes to God, pero ngayong pong gabi, dagdagan po natin, you can do more greater things sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. Pero meron pong 3, nais ko pong ibahagi, yun na po yung 3 mensahe. Amen. Na gusto kong pagkasyahin ngayong pong gabi. Nais ko pong manalangin, kailangan ko ang tulong ng Banal na Espiritu upang personal magturo at pagpaunawa na ating pong pag-uusapan. Tayo manalangin, dakilang Diyos, Ama sa langit, ako po'y nagpapasalamat sa ginagawa mo ngayon sa lungsod ng Lipa. Pagkatapos po ng maraming mga confusion, mga pagkalito, sa kabila po ng maraming mga pagluha at atake ng kaaway, ipinapakilala mo ngayon, Panginoon Diyos, ang iyong makapangyarihang pagkilos at ito po'y simula pa lamang ng iyong makapangyarihang gagawin sa church na ito ng Lipa. Tulungan mo po kami na sa pag-aaral na ito ng salita, maunawaan namin ang mahalagang bagay upang marating namin
ang magandang destiny at makagawa kami ng mga dakilang bagay sa iyong pangalan. Salamat po, mahal na Diyos. Sawayin mo po ang gawa ng kaaway, huwag makagambala, at ang lugar nito patuloy mo pong pamahalaan ng Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Amen. You can do more greater things. Makakagawa ka pa ng mga dakilang bagay. Pero sabi ko kanina, ang magandang destiny, kailangan mo ang makipag-cooperate, makipag-kooperasyon. Kung gusto mo makakita at makagawa ka ng mga dakilang bagay sa iyong buhay, kailangan mo makipag-cooperate. So, tatlong katotohanan na ako gusto sabihin. Unang-una, mag-umpisa sa tinatawag na shifting for the most meaningful living. Pag sinabing shifting, di ba, magpapalit. Mag-shifting, yung mga trabaho, di ba? 24 hours, 8 oras, mag-shift yung mga panghapon, mag-shift sa gabi, may shift sa madaling araw. So may pagpapalit. Ngayon sa ating pong buhay, may kinakailangan magpalit tayo ng tinatawag na pananaw sa tinatawag na pinakamahalagang nakahulugang bahagi ng buhay. Tanungin kita ngayong gabi, para sa iyo, ano ang makabuluhang buhay? Para sa iyo, anong tunay na kahulugan ng halaga ng buhay? O buhay na kapakipakinabang o buhay na makabuluhan? Marami tayong pwedeng sabihin, maging pulis ako, maging milyonaryo ako, maging bilyonaryo ako, kaya siskapin ko makapag-apply sa TPWH. Amen? O kaya naman, kahit janitor lang sa custom. Kasi janitor sa custom, naka-fortuner. Ano para sa iyo ang ibig sabihin na makabuluhang buhay? Pero direct to the point, ang tunay na makabuluhang buhay at buhay na kapakipakinabang ay buhay na ginawa-gawa mo ang isang buhay na makaka-apekto sa pangwalang hanggan. Sapagkat kung ang mga pangarap natin panlupa, gusto maging mayaman, maging kilala sa lupa, hanggang sa lupa lang yan. Pagkatapos ng buhay sa lupa, ang tanong, ano ang kasunod? Pero gusto ko sabihin, ang pinakamahalaga at makabuluhang buhay, yung ginagawa natin sa lupa na nakaka-apekto para sa pangwalang hanggan. At ganito ang nangyari kay Apostol Pablo. Di ba nababasahin sa inyong personal na pagbabasa sapagkat ito'y tatlong paksa na inano ko lamang sa isang paksa. Amen? Sa Aklat ng Gawa, chapter 9, verse 1 to 6, si Apostol Pablo at that time ay isang Pariseo, pinuno ng relihiyon. At ang kanyang ginagawa, that time ay nakikilala ngayon ang church ng Panginoon, nakikilala ang pangalan ng Panginoon Kristo, at para kay Saul, amen, sabi niya, kalaban ito ng aming relihiyon. Hindi po pwede na may kakalaban sa aming kinagistang relihiyon. Kaya nagpasya siya, usigin, pahirapan, ang iglesia ng Panginoon, pinabibilanggo niya ito, pinapapatay niya ito, pinapampas niya ito. Amen. Yun ang kanyang buhay. Ipagtanggol ang kanyang relihiyon. Pero sa daan ng Damasco, kinumpronta siya ng ating Panginoon sa Kristo. Mula sa daan ng Damasco, bigla nagkaroon ng pagbabago ng pananaw si Saul na naging Apostol Pablo. Mula sa tinatawag na ipinaglalat ang relihiyon, napalitan ito ng tinatawag na paglilingkod sa Panginoong Jesucristo. Mula sa tinatawag na pagpapalaga sa mga bagay ng mga pinuno ng kanilang lungsod, pumili siya ng mga tao talaga na makakatulong upang makilala niyang lubusan ang Panginoong Jesus. Nais ko sabihin, sa isang magandang destiny, may malaking faktor kung sino ang gusto lagi mong kasama. Kung sino sasamahan mo.
Dahil si Saul, pagkatapos niyang ma-encounter ang ating Panginoon, ang kanyang piniling kasama si Ananias, ang saserdote ng Panginoon. At pagkatapos ito, nakisama siya sa mga unang mananampalataya sa iglesia ng Jerusalem. Ang gusto kong bigyan ng pansin dito mga kapatid, kung gusto mo na maging makabuluhan ng iyong buhay, itamak mo ang mga tao na lagi mong gustong makasama upang maka-apekto sa iyo. Nung ako po'y binata pa sa Lucena, ako pa siya magpaalagad, 1988 ako magpaalagad. Maraming grupo ng kabataan doon, maraming grupo, pero iba-iba ang kanilang ginagawa. May mga grupo ng kabataan na mahilig mag-basketball. May mga grupo ng kabataan na mahilig mag-outing. Picnic dito, picnic doon. May mga grupo ng kabataan na mahilig kumain. Katsina dito, katsina doon. May mga kabataan na mahilig mag-fellowship sa mga bahay-bahay, pag-usapan ang mga kamalian ng kapatiran pati ng pastor. Pero may mga grupo na mga kabataan na kanilang hanap ay kaluluwa. Ang hanap nila yung mga truths, mga kautuhan sa salita ng Diyos, at magpapasya ko aling grupo ang aking sasamahan. Sinamahan ko ang grupo ni Pastor Boyet, ating national leader ngayon, na mga nag-aaral na salita ng Diyos, naghahanap ng mga tao pampaki ng mabuting balita. Amen? At nakatulong sa akin ang pinili kong grupo kung bakit ngayong gabi nakatayo ko sa inyong unahan sapagkat pinili ko ang mga taong dapat maka-influensya sa akin. So tanong ngayong gabi, sino, anong grupo ng mga taong pinipili mo maka-influensya sa iyo? Mga taong walang Kristo sa puso? Mga taong walang pakialam sa kanilang magandang future? Mga tao na malagalang ay kasalukuyan? Mga tao na namumuhay sa carnality at kasalanan? Magpasya ka. Kung nais mo makagawa ka ng mga dakilang bagay para sa Diyos, maging matalino ka sa pagpili ng mga tao na sasamahan mo. Tiyakin mo na mga taong yan mag-aambag sa iyo o pamarating mo ang magandang destiny na inihanda ng Diyos sa buhay mo. E sabi ng unang Korinto 15:33, huwag kayong padaya, ang mga samang kasama sumisira ng mga gandang ugali. Ang kasama ay nakaka-apekto ng pagkatao. May testimony. Sa aming pamilya, religyoso kami. Bawal ang magmura. Walang magmumura. Pero isang araw, nagalit ako sa kapatid kong bunso. Sabi ko, di ay naman eh! Narinig ang nanay ko, nakaliskis ng isda. Erne! Ang pangalan ko, Erne! Anong nanay sinabi mo? Naku, sabi ko, patay, nasa bahay na pala ako. Sa amin, hindi pinapalampas ang kasalanan. Hinubad ang tsineras, malaki-laki tsineras ng nanay ko. Eh ano ko, tatampalin talaga yung bibig ko. Alisin mo, alisin mo. Oh, sorry, hindi na po. Alisin mo. Pagkalit. Sa tingin nyo, natuto ako? Hindi. Lalo pa lumala pagmumura ko. Bakit? Sa kasama. Kasi kasama ko, palamura. Sa bahay, hindi bawal sa amin na magsigarilyo, bawal ang mag-inom. Saan ako natutong magsigarilyo? Saan ako natutong mag-inom? Sa labas, sa barkada. Amen? Kaya lahat ng masamang ginagawa ko, epekto ng mga kasama ko. At kung bakit naging magpastor ako, epekto ito ng mabubuting tao na kasama ko. Kaya kung gusto mo na magandang destiny ng iyong buhay, maging matalino ka sa pagpili ng mga taong dapat makakasama mo. At dapat din ngayong gabi, ating pinag-usapan, ano pa ang higit na mahalaga sa buhay? Maging inhenyero ka, maging technician ka, maging engineer ka, maging electrician ka, or maging tagapagdala ng mabuting balita ng Panginoong Kristo. Yung buhay mo ba, dati nag-aakay ka ng mga tao papunta sa kasamaan, pero kung gusto mo maging makabuluhan ng buhay mo, mag-akay ka ng mga tao papalapit sa ating pong Panginoong Kristo.
Ito ang tinatawag na kung gusto mo makagawa ka ng mga dakilang bagay, magpalit ka, mag-shift ka ng higit na mas makabuluhang buhay. Ang higit na makabuluhang buhay ay ang buhay na mayroong pangarap na mapaglingkuran ang Panginoong Jesucristo. Kasi tayo namang lahat haharap sa hukuman ng Diyos. Hindi mo nagtatanong ng Panginoon kung ikaw ay magaling na architecture. Hindi mo nagtatanong kung ikaw ay magaling na police. Hindi mo nagtatanong kung ikaw ay magaling na electrician. Hindi mo nagtatanong kung ikaw ay magaling na negosyante. Ang pag-usapan doon, anong ginawa mo sa akin nang ikaw ay nasa lupa? Saan mo ginugos ang oras mo? Saan mo ginugol ang buhay mo na ikaw ay nasa lupa? At ang makabuluhang buhay ay ang buhay na ginagamit ng Panginoon Jesucristo. Ang tanong ngayong gabi, sino ang gumagamit ng buhay mo? Sino ang umuubos ng panahon mo? Sino nagkokontrol ng buhay mo? Sino ang gumagamit ng buhay mo? Mali naman yata na kay Jesus Christ galing ang ating buhay. Si Jesus Christ ang nagpatawad ng ako ng buhay na walang hanggan pagkatapos mapagamit natin sa walang kinalaman sa ating pong buhay. Sisirain lang tayo ng kaaway, sisirain tayo ng media. Kaya tunay na makabuluhang buhay ay ang buhay na ginagamit ng ating Panginoong Jesus. So you can do more greater things kung maintindihan mong mag-shift ka ng isang buhay na makabuluhan at kapaki-pakinabang. Anong saysay kung ikaw ay makaipon ng napakaraming lupa, makapaggawa ng magandang sasakyan, makapagpagawa ng magandang bahay, magkaroon ng maraming sasakyan, kung ang buhay mo wala sa kalooban ng Diyos? Anong saysay ng buhay na makilala ka ng barkada, sikat ka nga sa mga tao, pero ang buhay mo naman napapahamak na pag namatay ka, pupunta ka sa kapahamakan? Anong saysay ng buhay? Anong tunay na halaga ng buhay? Paano nagiging makabuluhan ng buhay? Ang buhay nagiging makabuluhan kapag ang buhay na yan pinagamit mo sa Panginoong Jesus. Ikalawa, kung gusto po natin makakita ng mga dakilang bagay to do greater things, ikalawa mga kapatid sa Panginoon, amen, ito ikalawang puntos, ikalawang mensahe ito, breaking the enemy's lines. Sirain mo yung mga boundary na nilalagay ng kaaway sa iyong buhay. Sapagkat kapag nagpasya ka, Lord, tama sinabi ng Pastor Ernie, pinagpala ako sa pangangaral, hahakbang na ako. Mas dahil nung hahakbang na ako, yung demonyo, nakabalang ka na. Ano sabi mo? Hahakbang ka? Ha? Talaga? Lagyan ka kaagad ng boundary. Tatakutin ka. Hindi kita papalampasin dito. Tingnan natin yung kalawa. Sabi dito sa 1 Chronicles chapter 11 verse 4 to 5. Si David at ang buong Israel ay naparoon sa Jerusalem na siyang Jebus. At ang mga Jebuseyo na mga taga roon sa lupain ay nangandoon at sinabi ng mga taga Jebus kay David, ikaw ay hindi makapapasok sa lungsod nito. Gayon may sinakop ni David ang katibayan ng Sion na siyang bayan ngayon ni David. Ano sabi ng mga kaaway ni David? Hoy David, diyan ka lang. Hindi ka pwedeng pumasok dito. Sabi ni David, sino tinakot mo? Yung banta ng kaaway, hinarap ni David. Sabi ng kaaway, hindi ka makakapasok dito. Sabi ni David, ano hindi makakapasok? Papasukin ko yan. Pinasok niya yung lugar na yon, hanggang ngayon, yung lugar na tinatawag na the city of King David. Ang sentro ng pagsamba na ginagawa sa buong daigdig. Ang puntos ko mga kapatid, meron kang gustong gawin para kay Jesus Christ, tatakutin ka kagad ng kaaway. Ikaw? Ikaw? Idadagang ka ng kaaway, tatakutin ka ng kaaway. Bibigyan ka ng mga alalahanin, mga pagkatakot, para huwag kang humakbang, huwag kang makapasok. Sabi siya ng kaaway, oh, diyan ka lang ha. Hindi ka pwede lumampas. Pag lumampas ka, makikita mo. Hindi ko alam kung nangyayari sa salita. Kung nakara sa katulad ko,
Na ako'y bata pa, siguro mga 7 taon, 8 taon, ang dami ko nakaaway na suntukan. Pagkatapos sa suntukan, maalala ko na lamang, hindi mo kami kakilala, hindi mo kami magkaaway, bakit kami nagsuntukan? Kasi yung mga standby. Amen? Pag nakita mo kaparehas lang, kaya mo yan? Eh, siyempre, lalaki. Woo! Tatawag isa. Ito, kaya mo to, lalabaran mo to. Woo! Yan, ito na. Guguhit sa lupa. Wala naman simento nun, nagkuhit sa lupa. Sige. Ang unang kumuha sa paunahan. Yun ang matapang. Ano pa pa, gaduwag, hakbang agad. Oh. Kung matapang ka, hipuin mo sa tainga. Hipin mo sa tainga, unahan. Eh, pag sinabi, hawakan mo nga yan, kung matapang ka, ito, hawakan mo nga yan. Maliit pa naman tayo, maliit pa naman. Huwag ka hawakan, suntukan talaga yan. Hindi ako napayag, uunahan ako ng paghawak dito. Akin to, hahawakan mo. Akin to, suntukan na. Amen? Ito yung puntos ko. Bakit na tayo mga bata pa, matatapang tayong umarap sa hamon? Eh bakit na tayo Kristiyano na ang tutuwag nating magparita kay Kristo, mag-impita, magbigay ng prayers? Amen. Nasa ng tapang? Ano ka mga Batanggay nyo, kahit babae, may 29 sa bra. Pag may nakawang bahay, paglugon niya, nakabuka na kaagad. Oo. Dito ang puro Batanggay nyo. Puro dayo. Ang gusto ko mga kapatid, meron kang gusto gawin para kay Kristo, bigyan ka agad ng problema. Hala, sige. Hala, talaga? Hakbang ka talaga? Maglilingkod ka talaga? Magpapatuto ka na talaga? Manalangin ka na talaga? Maglilingkod ka na talaga? Takutin ka ng kaaway. Pero yung mga kapatid, hindi ka dapat matakot sa kaaway. Bakit gumagawa ng hadlang ang kaaway? Sapagkat alam ng kaaway ang iyong mana, ang mangyayari sa iyo pag naglingkod ka kay Kristo. At ayaw ng demonyo makarating ka sa pinakamagandang plano ng Diyos. Amen? Maniwala kayo. Pag ang kaaway humaharap sa iyo, humahadlang, sigurado yan, meron kang mana sa likuran ng kaaway, kaya pinipigilan ka. Kapumayag. Kapag humahadlang ang kaaway, may ayaw ang kaaway na matanggap mo at makuha. Amen? Kaya huwag patakot-takot, huwag palampalampa, huwag pa magpaduwag-duwag, huwag palambot-lambot. Mga lalaki tayo, amen? Yes. Yan. Praise God. Lalaki tayo, amen? Hindi, kakagawa tayo mga kapatid, pero gusto lang, ang daming gustong gawin ang Diyos sa buhay natin. Yung dahilan kung bakit may napangangaral na hinihipo ang puso mo, hinahalukay. Naiyak ka ng ay, Lord, magkakalit yung asawa ko, ako'y naglingkod sa iyo. Baka magalit si nanay at si tatay. Paano ang future ko? Paano hinaharap namin? Talagang hahalukay yung dibdib mo, yung puso mo. Ako naniwala, bago humakbo si Pastor Rico Malaga Jr., kinabog din ang dibdib niyan. Amen? Si Brother Ricky ngayon, kinakabog niya, kanina pa kinakabog. Ngalngal na nga kanina umaga eh. Hindi ko alam kung bakit siya umaga, kanina umaga. Mr. Daisy, asan ka? Mr. Daisy, where are ya? Asan yun? Nagtago niya ata. Alam mo, Mr. Daisy, pag nagtagumpay si Pastor talaga eh. Pag nagtagumpay si Ricky, nakakumakbang,
sa Panginoon at sinuportahan mo, sasabihin mo ba ng araw, sana noon pa tayo umakbang, ano? Sana noon pa! Hindi, mga kapatid, ito lang yung totoo. Pag humahat lang ang kaaway sa gusto mong gawin para kay Jesus Christ, sa likod ng kaaway, na ando naghihintay ang mga dakilang bagay na gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Maliwanag yan. 40 years na ako, mga kapatid, sa ganitong gawain. Amen. Alam ko ang salita ng Diyos. Kilala ko na ang estratehiya ng kaaway. Pag may gagawin ka para sa Diyos, ahat lang ang ka ng kaaway. Pero kinakailangan, mga kapatid, huwag kang patakot sa kaaway. Lampasan mo. Amen. Pasukin mo. Huwag kang makinig sa kaaway. Makinig ka. May sinasabi ang Diyos. Ikaw ay hindi iiwan ng ating Panginoon. Magkatagumpay ka. Amen. Kaya, ikalawa, to do more, greater things para makagawa para mga dakilang bagay. Huwag kang manatili sa comfort zone mo. Pasukin mo yung mga ayaw ng kaaway na hakbangan mo. Ano yung ayaw ng kaaway na hakbangan mo? Prayer? Gusto ka sa prayer. Anong ayaw ng kaaway? Magpakilaki kay born again. Anong gusto ng kaaway na gusto mo hakbangan? Magpatotoo? Lahat yan. Na pinipigilan ka ng kaaway sa likod niyan, may mga dakilang bagay. Pinipigilan ka ng kaaway na huwag magbigay, huwag magtapat sa tithes, o hindi ako, lalo mong gawin sapagkat kapag ang kaaway gumagawa, may pagpapala na nasa likod kapag sinira mo ang boundary, ang linya ng kaaway na itinadala sa ating buong buhay. Napatunayan ko na to. Amen? Iwaras pa ba ako? Amen. Ito yung isang kinakabahan ko. Nagkaroon po tayo ng bagong gawa sa Ho Chi Minh City, Vietnam. Sabi ng aming pastor, lahat, dami kakayanang bumili ng plane ticket. Gusto nyo makatulong sa missionary natin sa Vietnam. Magsabi lang. Kumakabog yung dibdib ko. Kaya ng Lucena na that time, wala pa naman lupa, wala pa naman nag-ipon pa lang. Kaya ng Lucena na bumili na sarili yung plane ticket, papunta ng Vietnam, at kayang bumili. Amen. Mag-hotel, alawat lahat. Kaya ng Lucena. Kinakatakot ko yung magsalita ng English. Sobrang takot ko talaga. Kaya alam, ang lakas ng kabog eh. Ikaw ang may kakailang bumili ng ticket, ikaw yung may pera, ikaw ang judge mo. Pero sabi ko, Lord, di ako marunong mag-English. Pero hinakbangan ko. Ayan, nandun ako sa Vietnam. Sumangaral ako doon sa church si Pastor Kenneth Mata. Maliit lang yung lugar. Siguro ang lugar ay, yan, ito, aircon, ang lamig. Pero ako pinapawisan. Sa sobrang nervyos. So, ang kasi, yung pangarap ko nung una, iti kasi ugali namin nung una mga pastor, kaya namin mangaral ng isang index card lang, andun na lahat ipapangaral. Tamad ba magsulat? Iyon ay yung aking outline. Nangaral ko sa Vietnam, tapos yung outline ko, ganun pa rin. Ang interpreter ko, Australian, na natutong magsalita ng Vietnam. Sabi ko good evening! Ayos, madali sabihin, good evening! Salita sa Vietnam. Pagkatapos ng mga aral na, iniisis ako yung salita. Kasi, hindi ko makuha, wala sa outline ko. Kaya, pag dito ko ng salita, mali. Kaya bago ko magsalita, naghihintay ako ng kasunod na English. Sabi sa akin ng Australian, abing tapusin mo yung sentensya mo para makuha ko yung thoughts na gusto mo sabihin. Lalo ko nangatalo. Sobrang nerd, pinapawisan ako aircon. Kaya ko mangaral sa oras, pero nung ako nangaral sa Vietnam, wala 10 minuto, tapos na. Pagkatapos ang alam ko lahat siya, sabi ko, puro baliktad, puro barok English. Nahihiya ako sa pinagsasabi ko. Pagkatapos ang gawain, takbo ko sa sulok. Tawag, nakatungo ko, sabi ko, Diyos ko po, paano pinagagawa ko dito? Ano pinagagawa ko
Salamat na lang yung pastor doon, marunong mag-encourage. Okay, Pastor Ernie. Mas intindi ng Vietnam yung mga kamali-maling English. At okay, Pastor Ernie, 6 na Vietnamese ang tumanggap. Oh! Alam niyo, simula pag-uwi ko ng Pilipinas, itong Bibliang ito, ang kauna-unahang Bibliang English na binili ko. Since then, ang binabasa kong Bible, English. Lahat ng outline ko ngayon, English. At biyaya ng Diyos. Amen. Pagagaling lang namin nakarang isang buwan sa Taipei, Taiwan, na nakaraan naman sa Laos. English pa rin na pabaluktot, pero may nakakaintindi na. Ngayong December, sa Medan, Indonesia naman. Eh kung hindi ako humakbang, hanggang sa Pilipinas pa rin ako nangangaral. Pero na ako'y humakbang, diba? Nakakaya lang sa una, tatakutin ka lang sa una, pero pag hinakbangan mo, kung di ako humakbang, di puro sa Bisaya ako mangangaral, sa Mindanao, at sa Western Visayas. Pero hinakbang ko, kinatatakutan ko, at ito yung ginawa ng Diyos sa buhay ko. Amen? Di ata kayo masaya? Yan yung sabihin mga kapatid ko sa Panginoon, pag tinatakot ka ng kaaway, huwag kang patakot. Lalo mong hakbangan. Sabi ng kaaway, huwag ka manalangin, lalo ko mananalangin. Sinabi ng kaaway, huwag ka mag-touch, ka mag-operate, lalo ka mag-touch, lalo ka mag-operate. Ano may kwento dyan patungkol sa pag-touch, pag-operate? Total, uwi na ako mamaya. Hindi ko alam kung kailan ako makakabalik dito. Pero makabisa na ako. So dumukot tayo ng lalaki sa church mo po siya na. Kaya naghahamon pa yung sa pag-ibig. Kumuha siya ng 1,000. Nga rin sa tinig, demonyo pala yun, sabi niya, malaki yan. Babasan mo. Lunes bukas. Magbabayad ka pa ng internet. Kuryente. So nakinig naman yung Kristiyano. Binawasan niya ng 300. Sabi ng demonyo, malaki pa rin yan. Yung anak mo, magbabaon pa eh. So binawasan niya ng 200. Sabi ng demonyo, malaki pa yan. Bawasin. So nag-discern yung demonyo nung Kristiyano, demonyo ito nagdidikta sa akin na. Sabi sa demonyo, Satanas, pag hindi ka pa tumigil, lahat ng laman ng wallet ko, ilalagay ko sa opening basket. Papa, wala siya narinig. Amen? Tama, di ba? Kapabibigay ka. Sayang ah. Sayang ah. Naka-online ba tayo? Ha? Naka-online? Saan? Sa Facebook, sa YouTube? Facebook. Naka-online tayo? Huwag na lang. Nagami sana ako na isang ilustrasyon. Totoong ilustrasyon to. Nagtatis naman daw siya, pero gamitin ko na. Hindi ko masabi sa kanya, nasabi ko sa pangangaral sa lupa. Nagbenta ng lupa. Nagbenta ng bahay. Naging 1 bilyon. Naghihintay ako ng tax. Walang dumating na tax. Hindi nag-tax. Nakaraan ko, nag-follow up ako. Kinusta ko yung bahay na po, nakaproblema pala. Nakakuha ng mga mapagsamantalang trabahador. Hindi magagaling na mga isipin mo yung biga, lumundo. Biga, lulundo. Sabi naman, hindi pwede mo kagaya, baguhin. Mali ang mga ginamit na material. Durog, basag. Isipin nga, ang daming materialis na nawala. Labor pa. At may nagnanakaw pa ng materialis. Sabi ko, kakalungkot. Kung lagi matapat lang siya, sa pagtatayos, hindi nakaganon yun. Hindi nakaganon yun.
So hindi tayo sa ating pag-usapan ngayong gabi. Baka lang. Hinahamon kang maging matapat, maging galanti ka, tapos laban ka ng laban. Ay alam mo yan mga kapatid. Amen? Kaya ka hinataman ng kahoy kasi gusto ng Diyos pagpalain ka. Okay? So, ano yung gusto ipagawa ng Diyos sa buhay na natatakot kang gawin? Tinig ng kaaway. Sabi ng kaaway, hindi ka makakalampas. Hindi mo kaya yan. Hindi mo magagawa yan. Hindi ka makakapagpatotoo. Hindi ka makakapag-imbita. Hindi ka pwedeng maging disciple. Hindi ka makakapangaral. Hindi ka pwedeng alagad. Si Jonathan, lakas ng loob ang gamit niyan eh. Hindi ko siya dadaw na. Gusto ko siya dadaw. Nagtataka ako, bakit siya nakakakumbinsi ng mga kaluluwa para kay Kristo? Hindi mo siya nag-i-English. Pero marami magaling mag-English. Hindi nakapagpatotoo, hindi nakapag-akay. Gulit ko kanina, dahil mga taga-talisay kanina. Yung Bible study, pinagbubunga. Pero kung pag-uusapan yung mahuhusay na pangangaral, nasa landas pa lang siya papunta doon. Pero yung simula, hindi ganun. Pero huwag mong tawaran ang sarili mo. Huwag mong pabayaan, lagi kang tinatakot ng kaaway, hindi mo magagawa, hindi mo kaya. Ang gawin mo habang tinatakot ka ng kaaway, lalo mong hakbangan. Dahil hindi ka makakarating sa iyong destiny kung lagi ka na lamang tinatakot ng kaaway at hindi ka makahakbang. Sikat ko sa aking pagkatapos, the promised fire, ang ipinangakong apoy. Amen? Sabi ng Lucas chapter 3, verse 16, sumagot si Juan na sinasabi sa kanilang lahat, kautuan na binabautos mo kayo ng tubig, katapat dumarating ang lalong makapangyarihan kay sa akin, at kung hindi ka dapat magkalab ng panali ng kanyang pangyapa, kayo babautos mo niya ni Kristo sa Espiritu Santo at sa apoy. Alam ng ating Panginoon sa Kristo ang laban na papasukin mo, at hindi siya papayag na wala siyang kapangyarihang ibibigay sa iyo. Yun ang mayroon si Brother Jonathan. Marami siyang mga weaknesses, marami siyang mga kahinaan, marami siyang limitasyon, pero pinigyan siya ng Diyos ng apoy. At ang apoy ay available para sa lahat. Kaya kang bigyan ng Diyos ng apoy upang makatuwang mo, upang magamit mo, upang harapin ang lahat na makahamon sa iyong buhay. Alam mo mga kapatid, kung walang Espiritu Santo ng apoy, hindi ako magtatagumpay. Hindi ako makakatasin itong kalagayan. Dahil salamat sa Espiritu Santo, ipinangakong apoy ng Panginoon ang hindi humiwalay sa akin, naging katuwang ko hanggang ngayon sa kasalukuyan. Amen? Mga minamahal na kapatid sa Panginoon, hallelujah, kailangan natin ng apoy sapagkat ito ang nagbibigay sa atin ng liwanag sa mga desisyon na gagawin po natin. Ano nyo kapag madilim, patayin natin lahat ng ilaw. O yung alimbawa lang ha, patayin natin lahat ng ilaw. Sabi ko sa iyo, kumuha ka nga ng 100 pesos dito sa offering basket. Hindi. Hindi ka makakakuha ng 1,000 dito kung madilim. Sabi ni Pastor Rico, kunin nyo yung battery sa ikot ng pulpito. Kung madilim, hindi nyo makukuha. Kung madilim ang ating isipan, madilim ang ating kalooban, papaano mo makukuha ang isang malinaw na bagay? Pero salamat, may Espiritu Santo na pinapangako upang makita mo ng malinaw ang lahat ng bagay. Amen? Salamat! Ako ay nagugulat sapagkat meron si Brother Totoy 2 taon sa elementary. Pero dahil sa apoy ng banal na Espiritu, nakakagawa ng maraming mensahe. Sabi niya, Pastor, ang mensahe ko sa bahay, ganyan ang kataas. Yung mga pastor na tamad, sa kanya pa nangihingi ng mensahe. Si Brother Totoy, 2 taon sa elementary, nasa Cabuyao, Laguna, nagre-revival. Ngayon 2025,
fully booked na siya, wala nang bakante. 2026, may 10 na ang iglesia naghihintay para siya mangaral. Magaling ba siya? Grade 2 nga lang eh. Ano meron? Kapangyarihan ng Espiritu Santo. Isang babae na 5 taon na nakaupo sa wheelchair, ipinanalangin, instant, lumakad sa kapangyarihan ng Diyos. Marami pa. Mas matindi inimbitahan ko sa Mindanao. From Mindanao, 2 buwan lang sa grade 1. Lalong no read, no write yun. Niloko pa nga nung isang magaling na pastor, magaling na sa isipan. Di itong pastor 2 buwan sa grade 1, nagtatanong, sabi niya, Pastor, sabi nung tatanong ko sa ganun, sino nga yung kapatid ni Moises at saka ni Aaron na mag-rebuild sa leader, tinubuan ng ketong. Ang gawa naman itong isang pastor na ito na matalino, niloko. Yun ay si Miriam Defensor Santiago. O di, tiwala siya. Kung sa pulpito nga siya. Kaya kayo, huwag kayo mga nagre-rebelde. May parusa ng Diyos sa mga mapaghimagsik sa leader. Baka kayo tubuan ng keto na katulad ni Miriam Defensor Santiago. Nasyak talaga, nasyak. Ang mga Diyos na, ako si Pastor Mali, Pastor Mali. Kaya pagka sa pangangalan ng mga nagmamalasakit, sabi niya, Pastor, hindi po si Miriam Defensor Santiago yun, Hindi, si Miriam Defensor Santiago yan. Kasi, mas nitiwala sa kanyang pastor pinagtanungan. Mahal ka na naman ng plataya yung pastor na yun, Pastor. Mahal ka namin, Pastor ka namin. Mahal ka sa amin. Siguro may pamanang plataya, umiyak, Pastor, maniwala ka sa amin. Mahal ka namin. Hindi si Miriam Defensor Santiago. Si Miriam Defensor Santiago, yan yung senador ng Pilipinas na namatay. Nakumbinsi. Kaya bibigyan niya. Yung pinagtanong sa akin, Pastor, ako'y nagtatanong ng maayos, bakit mo ako niloko? Okay. Stop tayo doon. Pero yung ba yung pastor na 2 buwan sa grade 1, na pioneer ng church, na-establish at nakapagtubog ng 9 na couples, 9 ang kanyang naitanim sa kanya na pioneer ng church. Ngayon, nasa Basilan, yung pinakamagulo, sa Mindanao, nasa Basilan. Sabi ni Pastor Frank, Bro, Pastor, tandaan. Pinapatay ang mga Kristiyano dyan. Mahirap pumunta dyan. Sabi ng Pastor, Pastor, kung hindi tayo magpapadala dyan, kailan mo tayo magpapadala? Kung hindi ako pupunta dyan, sino pupunta? Pinayagan, nasa lamig, nasa Basilan ngayon. Eh, matapang talaga. Isang araw, umuwi. Amen? Kumuha ng kutsilyo. Mananaksak. Kasi tayo ginugulo ng Muslim doon. Saan sila na matapang? Sabi ni Pastor pa, uy, yung kutsilyo. Hindi tayo dati ginagawa yan. Eh, nakakagalit na sila eh. Natapang. Nakinig mo kayo, Pastor pa. Ay, itong Pastor ko. 2 buwan sa grade 1. Ginagamit ng Diyos sa makapangyarihang paraan. Ay, sino ka para hindi gamitin ng Diyos? Amen. Alam mo, yung wala tayo, alam ng Diyos eh. Kaya ibibigay ng Panginoon yung pinakahuli para sa iyo, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yung ibigay siya ng liwanag sa mga kalituhan, pero ibigay siya ng tapang upang gawin ang pinapagawa ng Diyos. Amen? Kapag may Espiritu Santo ka ng Panginoon, wow, praise God, gagawa ka ng maraming mga dakilang bagay sa iyong buhay. So bawat isa, huwag mong ipagwawalang bahala ang lagi mong hingiin, Lord, puspusin mo ako ng Espiritu Santo. Lord, kailangan ko ang Espiritu Santo. Upang lagi maniwala ang isip, dahil sa panahon ito, maraming Kristiyano, madilim na ang isip. Sa kapapanood ng gadget. Si CJ po.
Maraming Kristiyano na galit na galit. Doon sa hearing ng Senado. Ba't ka pa kasi nanonood pa ng hearing sa Senado? Tinagalit mo sa sarili mo eh. Ako hindi naman nanonood dyan. Bakit hindi ako magalit? Parang marami nanonood dito sa hearing ng Senado. Nasa elite ha. Amen. Ito na rin panoorin niyo yung ginagawa ng Diyos. Aklat ng gawa sa lumang tipan. Basta kayo ng mga pangalan para mapuno ka ng kapangyarihan sa ating Espiritu. Alam mo, kung magsiship ka lang, maglilipat ka lang ng pananaw sa pinakamahalagang buhay, wasakin mo ang boundary ng nilalagay ng kawas sa iyong buhay at panghawakan mo yung pinangakong apoy ng Diyos, maniwala ka, gagawa ka ng mga dakilang bagay para sa Diyos. At yun ang inaasahan ng Panginoon sa Diyos ng Diyos at Lipa, na ikaw'y gumawa ng mga dakilang bagay para sa Diyos. Kahit bata, pwedeng gamitin ng Panginoon. Total, kaibigan ko naman si Aisan, kaibigan ko naman si Jason. Amen. Sabi ko, bakit hindi sinama sa pagkanta ito, isang ito? Isa lang kumanta, narinig ko, ay, kaya pala. Alam mga bata, meron kayong magagawa para kay Kristo. Natapos na ako. Meron kong 5 taong gulang na lalaking anak ng pastor. At di ko lang napahinggan po ninyo. Sabi ng kanyang daddy na pastor, mga kapatid, ipag-pray natin sa umaga, araw-araw, na tayo ay makalipat na ng bagong gusali. Yun ang sa gitna ng bayan. At 1,000 lang ang upa. Na kaya natin yung upa. Kinabukasan, yung bata, sumabay sa prayer, 5 taon. Ang kanya pangalan, Lord, Ama sa langit, na pangalan ni Jesus Christ, bigyan mo kami ng building, mataas yung malapit sa langit. Sa gitna ng bayan, 1,000 lang ang upa. Sabi ng yung mga nakikinig ng mga mapanalangin ng bata, ito, imposible. Tatawa na sila, nakikinig na nanalangin yung bata. Pero yung mga kapatid, 1 linggo nakakuha sila ng building. Pinakamataas na building sa Lawag City. 5th floor. Malaki. Ang upa, 1,000. Nagkatotoo. Kaya, wag mong eat sa puwera sa sarili mo kahit bata ka, may magagawa ka sa kaharian ng Diyos. Kahit may edad ka na, may magagawa ka sa kaharian. Prayer mo, pag-iimbita, o Bible study, may malaking magagawa. Sa Luzon pa, tulong-tulong tayo. Sama-sama po tayo na gumawa at makagawa ng mga dakilang bagay. Ang sabi ng ating text, lahat ng bagay magagawa ko dahil doon kay Kristo nagpapalakas sa atin. Hindi ka nag-iisa, katulong natin ang Panginoon. Tanda mo 3 ito, ang isipan mo, isip mo, ilipat mo sa mas makabuluhang pamumuhay. Maglingkod kay Jesus. Ikalawa, kapag tinatakot ka ng kaaway, huwag kang patakot. Lalo kang pumunta, lalo kang sumugod. At ikatatlo, panghawakan mo, may pinangakong apoy ang ating pong Panginoon Jesus. Amen? Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Praise God, hallelujah, glory to Jesus. Habang na kayo po ang ating mga ulo nakapilit ng mga mata, hindi ko alam kung meron tayong mga bisita, mga bagong lamang nakarating sa lugar na ito, first time. Kung wala, tayo natin mananampalataya. Nangalan ko sa paksang ito, amen, you can do more greater things. Makakagawa ka pa na mga raming dakilang bagay sa iyong buhay. Huwag mong kumbinsihin ang sarili mong ganyan ka na lang. Huwag mong kumbinsihin ang sarili mo, ito lang ang kaya mong gawin. Hindi yan totoo. Napakalaki ng Diyos na ating pinaglilingkuran. You can do more greater things. Amen? Tulungan tayo ng Panginoon. Tayo magsin tayo,
bubuksan ko ang altar, tayo po'y magpasya, na sabihin natin, Panginoon, gamitin mo ako. Gusto ko makakita na maraming dakilang bagay sa ating buhay, pero piliin po natin ang buhay na higit na mas may halaga. Kapag tinatakot ka ng kaaway, huwag kang patakot, bagkus, lampasan mo. Amen. Wasakin mo ang ginagawa at ginagawang tina ng kaaway sa iyong buhay. At huwag kang matatakot sapagkat may pinangakong apoy ang ating Panginoon ng Espiritu. Mabuhay tayo sa pangako ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. O God, dakilang Diyos, tulungan mo bawat isa. Lord God, makipahagi sa dakilang gagawin mo sa lungsod na ito ng lipa, Panginoong Jesus. O God, ipagkaloob mo po ang kapangyarihan, Panginoon Jesus, ang kinakailangan kalakasan. O God, ang favor mo sa kanya pong buhay, Panginoon, may himala na mangyari at maganap sa buhay ng lalaking ito sa pangalan ni Jesus. By the blood of Jesus Christ, sa pangalan ni Jesus, sa banal mong dugo, Panginoon Jesus. Salamat po, Panginoon, sa kalayaan, sa mga gagawin mo sa buhay ng mga taong ito, mga ama ng tahanan, mga kabataan, dakilang Diyos. Salamat po, Panginoon Jesus. Salamat po, dakilang Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Maghihintay ang mga dakilang bagay sa ating pong buhay. Praise God. Praise you, Jesus. Salamat, Panginoon. Magpagaling ka po ng mga karamdaman na. Magbasag ka ng mga maling kaisipan. Magpalaya ka sa mga pangakong ng kaaway. Lord, bigyan kami ng kalakasang gawin ang iyong pong kalooban. Praise God. Tayo magsitayo, mga kapatid. Minsan pa, sampahin natin, palakpakan natin ang ating pong Panginoon Yesu Cristo. Praise God. Praise you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Alam po ba nyo, ang mensahe ng unang himala na ginawa ni Jesus, totoo yung tubig naging alak. Pero sa huling bahagi ng mensahe yun, greater things is yet to come. Mga dakilang bagay ay pagdating sa buhay natin. 1988 ako yung pa-disciple, laging hinihigitan ng Diyos ang mga dakilang bagay na kinakikita at nararanasan. Ngayon, paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, grabe, palaki ng palaki ang mga ginagawa ng Diyos sa buhay ko. Sapagkat, ang totoo nito, hindi po stagnant sa pagpapala ang Diyos. Nais ng Panginoon, i-upgrade, iangat ang iyong buhay paglilingkod. Hindi ka katulad ng dati. Sapagkat ang Diyos, ang kanyang puso, laging gagawa ng mga bago at dakilang bagay sa mundo. Kaya hindi boring ang maglingkod sa Panginoon. Exciting ang maglingkod sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, paglingkuran natin ng ating Panginoon. Huwag matakot, may kapangyarihan ng Espiritu Santo ipinapangako sa atin. Tayo manalangin naman banal, ang hindi ko nagawa ngayong pong gabi, ikaw ang pumuno sa puso ng bawat isa. Pakinabangan namin ito, mahakbangan, makita po namin ang patuloy na momentum at revival sa lungsod ng lipa. Sa pangalan sa itong panalangin, lahat ng kapulat at pasalamatan ni sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Muli, maraming salamat. Pagpalain kayo ng Panginoon sa Kristo. Amen. Ang kabuti ng Diyos, mga kapatid, at sino mong pinagpala ngayong gabi? Hallelujah. Amen. At umasa tayo na sabi nga ni Pastor Ernie, hindi stagnant ang blessing ng Panginoon. Amen. Kaya kung ang Diyos hindi stagnant sa kanyang blessing, dapat tayo mga mananampalataya